At sa mga talatang ating babasahin, ang version po ng Biblia na atin pong gagamitin ay sa Tagalog po, ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English naman po ay New American Standard Bible at siguro may mga ilang Modern King James Version po ang inyong mababasa. Ang talakayan po natin ngayon sa patuloy nating pagkilala sa ating Diyos bilang ang ating Diyos po ay pinakamakapangyarihan sa lahat. Pagkilala natin at pag-angkin sa katangian ng ating Diyos na siya ay dakila, na siya ay sovereign, na siya ay omnipotent, na siya ay makapangyarihan sa lahat. Na ang lahat ng mga nangyayari, hindi lang sa buhay natin kundi yung mga nangyayari maging sa buong mundo, sa paligid natin, nangyayari po yon dahil sa pahintulot ng Diyos. Ibig pong sabihin, kaya mabuti po yan, kaya masama po yan sa paningin natin, yung nangyayari na yan, lahat po ay dumadaan sa pahintulot ng Diyos kung yan ba ay magaganap, kung yan ba ay mangyayari. Alam ng Diyos at nasa kapasyahan ng Diyos kung mangyayari ang isang pangyayari. Mabuti man yan or masama man yan. Ayan po yung yung goal ng ating pag-aaral ngayon ay maunawaan at makilala natin ang kapangyarihan at kadakilaan ng ating Diyos. Basahin po natin ang isang talata sa Biblia na naghahayag sa atin ng kadakilaan at kapangyarihan ng ating Diyos. Maraming mga talata naman tayong mababasa, pero isa po ito sa nais ko pong ibahagi sa inyo sa Proverbs chapter 16 sa verse 33. Ang pagsasapalaran ay hinahagi sa kandungan, ngunit mula sa Panginoon ang buong kapasyahan. But its every decision is from the Lord. Yung punto po na nais nating bigyan din sa talatang ito ay yung otoridad at kapangyarihan ng ating Diyos na nagmumula sa Diyos ang buong kapasyahan. Siguro kung may mga ibang oras at ibang mga talakayan sa pag-aaral, suriin natin yung ibig sabihin nito ng pagsasapalaran or lot is cast, yung casting lot. Pero sa ngayon po, ito yung nais nating mabigyang diin dito, yung authority, yung kapangyarihan ng ating Diyos na ang buong kapasyahan ay nagmumula sa Kanya. Tayo po, meron tayong mga pagkilos. Meron din tayong mga pagpaplano. Meron tayong mga paghahakbang. Meron tayong mga pagnanais ng isang resulta. Minsan, pakiramdam nga natin, nagagawa at napangyayari natin yung mga ninanais natin na yun, mga pinaplano natin. Pero ayon dito sa talatang ito, but every decision ay mula sa Panginoon. Kung mabuti at magandang pangyayari, madali nating tanggapin yan, Diba? May nangyari sa ating maganda, may nangyari sa ating mabuti, madaling tanggapin yan na mula sa Panginoon ang kapasyahan na yan, ang pangyayari na yan. Pero paano kung hindi maganda? Paano kung hindi maayos yung nangyayari sa atin? Paano kung kaguluhan? Paano kung digmaan? Paano kung masasamang pangyayari? Pasya pa rin ba yon? O decision pa rin ba yon ng Diyos? Magkaroon tayo ng malawak na at bukas na pag-iisip sa ating pag-aaral ngayon at pagkilala natin sa ating Diyos. At sa pagsagot po natin sa mga katanungan yan, kung ang mga masasamang pangyayari ba ay decision pa rin ng Diyos, kapasyahan pa rin ba yun ng Diyos, diyan po papasok yung kahalagahan ng pagtatamo po natin ng karunungan na nagmumula sa Biblia. Diyan po papasok yung kahalagahan ng tunay na pagkilala natin sa ating Diyos. At yan din po papasok yung kahalagahan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kasi meron po mga tao, dahil sa mga hindi magagandang pangyayari sa buhay nila, kaya dahil sa mga hindi magagandang nangyayari sa paligid nila, nagdududa sa katangian ng Diyos. Tayo po bilang mga mananampalataya, lahat ng mga believers, anuman yung nangyayari sa buhay natin, anuman yung nangyayari sa paligid natin, tayo po ay
dapat na nagtitiwala at nananatiling nagtitiwala na dakila at mabuti ang ating Diyos. Kaya lang yun nga, no, merong mga tao po, hindi nila kinikilala o hindi nila tinatanggap itong paniniwala natin ito sa ating Diyos na dakila at mabuti ang ating Diyos. Sa halip na paniwalaan po nila, tinatanong po nila yung katangian na yan. Kini-question nila, pinagdudadahan po nila yung katotohanan na yan tungkol sa Diyos. At hindi lang po sa panahon natin ngayon na may mga taong nagdududa sa Diyos. Sa mahabang panahon ng kasaysayan, maraming tao hindi lubos na pinagtitiwalaan ang pagkilos ng Diyos. Maraming mga tao hindi lubos na pinagtitiwalaan ang decision o ang pagpapasya ng Diyos. Meron nga po ako nabasa. Ewan ko kung pamilyar po kayo dito. Tungkol ito kay Epicurus. Share ko po sa inyo yan, si Epicurus. Kung tama po yung information na nabasa ko. 300 years ago daw po, bago ipanganak ang ating Panginoong Hesus. Itong si Epicurus, hindi naniniwala sa katangian ng Diyos. Hindi naniniwala sa kadakilaan, hindi siya naniniwala sa kabutihan ng ating Diyos. So sinasabi dito ni Epicurus, is God willing to prevent evil but not able? Kung ang Diyos daw po hindi kayang pigilan o hindi kayang alisin ang kasamaan, then He is not omnipotent. Ang Diyos daw po ay hindi all-powerful. Kung hindi kayang pigilan ng Diyos ang kasamaan at masasamang pangyayari sa buhay at paligid natin, sinasabi niya, hindi makapangyarihan ang Diyos. Hindi siya omnipotent. Hindi dakila ang Diyos. At sabi pa niya, is He able but not willing? Dito naman po, no, kung ang Diyos daw po may kakayahan naman, may kayang pigilan ng Diyos ang kasamaan, pero ayaw niya, not willing, or hindi niya gustong pigilan yung masama. Sabi ni Epicurus, ang Diyos daw po, He is malevolent. Meron siyang masamang hangarin. Ang Diyos daw po may makapangyarihan nga pero hindi mabuti. No, malevolent, meron siyang masamang hangarin. At sa kasunod na sinabi niya, is He both able and willing? Then whence cometh evil? Kung kaya ng Diyos at gusto niyang pigilan ang kasamaan, kaya niyang pigilan, tapos gusto niyang pigilan, ay sinasabi niya dito, why does evil exist pa din? At sa panghuli, yung kanyang conclusion, is He neither able nor willing? Then, why call Him God? Ito yung parang conclusion niya. Hindi dakila at hindi mabuti ang Diyos. Bakit tatawagin Diyos? No, kung kaya naman daw na pigilan ang kasamaan, bakit meron pa rin kasamaan? Bakit nag-exist? Kung gusto niya talagang pigilan ang kasamaan, bakit meron pa rin kasamaan? Parang sinasabi ni Epicurus dito, kung may Diyos, kung sakaling merong Diyos, hindi mabuti yung Diyos na yon. Dahil hindi niya pinipigilan ang kasamaan. Or kung may Diyos man talaga, hindi makapangyarihan yung Diyos na yon. Dahil hindi niya kayang pigilan ang kasamaan. Kung ganun daw po, then why call Him God? Grabe, no? Ang prayer ko po, wala sanang ganyang mag-isip sa atin. Lalo na kung mayroon tayong mga nakikitang or may mga pinagdadaanan tayong hindi magagandang pangyayari. Kung meron tayong mga nababalitaan at nararanasan na hindi magagandang pangyayari, hindi tayo mag-isip ng katulad dito kay Epicurus. Kundi po pagkalooban tayo ng karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos at patuloy na mahayag sa atin ang mga katangian ng ating Diyos na lalo natin siyang makilala. May isang kwento sa Old Testament tungkol kay Jose, yung anak na paborito ni Jacob. Yan, si Jose. Joseph the Dreamer. Ang nangyari sa kanya, tinrider siya ng mga kapatid. Siguro, nainggit sa kanya yung mga kapatid niya kasi paborito ng tatay nila. So, binalak siyang patayin. Tapos napagkasunduan na lang na itapon sa balon.
Then, inahon, eventually, ibinenta sa mga Ismaelita. Tapos, mga trader yata yun. Tapos, yung mga Ismaelita, ibinenta itong si Jose sa Ehipto bilang isang alipin. So, grabing kasamaan yung nangyari sa buhay niya. Grabing masamang pangyayari ang nangyari sa buhay ni Jose. Mula sa isang maayos na kalagayan, naging isang alipin siya sa Egypt. At sa Ehipto naman, kahit mabuti yung ginagawa niya, nakulong pa rin siya, pinagbintangan siyang ng rape. So marami talagang masasamang pangyayari ang naranasan niya sa mismong pamilya niya, sa mga kapatid niya, sa Ehipto, kung saan siya nanuluyan ng ilang mga panahon. Maraming masasamang pangyayari ang naranasan niya. Pero sa pag-ikot po ng kwento, mula sa pagkakakulong, mula sa kulungan dahil sa mga tulong niya sa Paraon, yung hari ng Egypt, ginawa si Jose na pangalawa sa pinakamataas na posisyon, yung pinanghahawakan niya sa buong Ehipto. And nung panahon na nagkaroon ng malawakang tagutom, yung mga kapatid ni Jose na nagbenta sa kanya, na nagtraidor sa kanya, pumunta ng Ehipto at gustong bumili ng pagkain. High-ranking official na siya. So sa mga ilang mga pagsubok, hindi siya nakilala ng mga kapatid niya. Sinubok ni Jose yung mga kapatid niya at pagkatapos ng mga ilang test, sinuplayan din niya ng pagkain yung kanyang buong pamilya. Nababasa natin po yon sa Genesis chapter 37 hanggang chapter 50. No? At pagdating po sa chapter 50, sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid sa verse 20, sabi po dito, "Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. As for you," yung mga kapatid na kausap ni Jose, you meant evil against me. Yung ibinenta siya, yung naging alipin siya sa Egypt. Pero ipinahintulot daw po yun ng Diyos for good. No? God meant it for good. So, sinasabi dito ni Jose, yung ginawang kasamaan sa kanya mga kapatid, kasama yun sa plano ng Diyos para sa kabutihan. Gumawa ng masama sa kanya yung kanyang mga kapatid, nangyari ang kasamaan kay Jose, pero lahat ng yon ipinahintulot o ginamit na mangyari iyon ng Diyos para sa good, para sa kabutihan. Ano ba yung kabutihan na sinasabi niya dito? Sabi po, to preserve many people alive. Dahil doon, yung sa masasamang ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid, ngayon naligtas ang marami. So sa buhay ni Jose, makikita natin na dakila at mabuti ang ating Diyos dahil nagtagumpay ang Diyos na at nanaig yung kanyang plano ng kabutihan. Diba? So madakila at mabuti ang ating Diyos. Hindi lang yan para kay Jose. Sabi diyan, naligtas yung marami sa panahon na yan. So sa maraming tao, naging dakila at mabuti ang Diyos. Yung buhay po ni Jose, isang paglalarawan po yan ng darating na Kristong tagapagligtas. Naging hero si Jose. Naging tagapagligtas siya dyan ng panahon na yan. Pero yung buhay niya, foreshadowing ng isang darating na Kristo. Muli po, yung paalala sa atin sa tuwing pagbabasa natin, lalo na po ng Old Testament, yung mga karakter na mababasa natin, yung mga pangyayari sa Old Testament, naghahatid yon sa atin patungo kay Jesus, patungo kay Kristo. Si Jose dito, sa talatang binabasa natin ngayon, ay foreshadowing Jesus. Tulad ng kwento ni Adan, napag-aralan natin si Isaac, si David, yung kwento ni Haring David, yung mga hari na iba pa, yung mga hukom sa Israel, yung mga pare at marami pang mga ibang karakter. So lahat yon ihahatid, ituturo tayo patungo kay Kristo. Kaya sa pagbabasa natin ng lalo ng Old Testament, asahan natin gagabayan tayo noon, ihahatid na tayo noon patungo kay Kristo. At yung kwento ni Jose, kapag nabasa ng mga Israelita ito noon, alam nila darating panahon, someday merong darating na mas higit kay Jose.
may tutupad ng istoryang ito ni Jose at ang Panginoong Hesus yun. Di ba si Jesus po na ibinenta din, di ba? Ibinenta rin siya sa presyo ng isang alipin. Tinrider din ang Panginoong Hesus ng kanyang mga kababayan. Nagdusa ang Panginoong Hesus tulad ni Jose. Nagdusa siya, tinrider siya, binenta siya. Naging alipin ang Panginoong Hesus. At yung kasamaang nangyari kay Jesus, tulad ng pangyayari kay Jose, ginamit po yun, pinahintulot po yun, at kasangkapan po yun ng Diyos para marami ang maligtas. Sa ating pag-aaral tuwing linggo, yung ating sermon series sa Gospel According to Apostle John, nakita natin last Sunday, no? Lalo na sa mga nakasubaybay, ginawa ng masama ang Panginoon. Pinahirapan, pinahiya ang Panginoon, ipinako sa krus at namatay. Karumal-dumal yun. Kasamaan na dinanas ng ating Panginoong Hesus, yung pinagdaanan niya na yon, nagdulot yun ng kaligtasan para sa maraming tao. Kung hindi po naghirap itong si Jose, hindi sana naligtas yung mga maraming tao sa panahon ng tagutom na yon. Kung hindi po inako ni Jesus ang kasalanan, kung hindi po inako ng Panginoong Jesus yung parusa at paghihirap na para sa atin yon, dapat hindi sana tayo naligtas sa puot ng Diyos. Kaya mabuting balita na ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Basahin po natin itong pagsasalita ni Apostol Pedro naman sa kanya mga kausap ng mga kapwa Hudyo, mga Israelita. Sabi po dito sa Acts chapter 3 verse 17. At ngayon mga kapatid, nalalaman kong ginawa ninyo iyon sa inyong kamangmangan tulad ng inyong mga pinuno. So, and now, brethren, I know that you acted in ignorance just as your rulers did also. So may ginawa itong mga Hudyo tulad ng kanilang mga rulers, tulad ng kanilang mga pinuno na hindi nila naunawaan. No, acted in ignorance, kamangmangan. Ano ba yung ginawa nila na yun? Basahin po natin itong bago mag verse 17 para malaman natin kung ano ba yung ginawa ng mga Hudyo na hindi nila or ginawa nila ay sa kanilang kamangmangan na hindi nila naunawaan. Simulan natin dito sa verse 13. Niluwalhati ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob, at ng Diyos ng ating mga ninuno ang kanyang lingkod na si Jesus, na inyong ibinigay at inyong itinakwil sa harap ni Pilato, bagaman siya'y nagpasyang pawalan siya. So ito pala yung ginawa nila sa itong mga kausap ni Apostle Peter. Si Jesus, the one whom you delivered and disowned in the presence of Pilate. Yung sinasabi sa kanila ni Apostle Peter, ito yung ginawa nyo ayon sa inyong kamangmangan. Ibinigay ninyo si Jesus kay Pilato para patayin kahit walang nakikitang anumang paglabag si Jesus. Kahit walang makitang pagsaway, pagrebelde, paglaban sa Roman government si Jesus. Pero ibinigay ninyo para lang mamatay Panginoong Jesus. Sa verse 14, ngunit inyong itinakwil ang banal at ang matuwid, at inyong hininging ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. You disowned the holy and righteous one and asked for a murderer to be granted to you. So kumilos sila, buong kamangmangan talaga, hindi nila naunawaan yung kanilang ginawa. Sa 15, at inyong pinatay ang may akda ng buhay, na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Mga saksi kami sa bagay na ito. So, hindi may kakailan ng mga kausap ni Apostle Peter. No? But put to death the Prince of Life. Pinatay ninyo si Jesus. Pinatay ninyo yung may akta ng buhay. Pinatay ninyo yung Prince of Life. Itinakwil nila. Ipinagpalit sa totoong mamamatay tao.
Yun nga, hindi nila may kakaila yun. Nasaksihan ni Pedro yun noon eh. At sabi nga po ni Apostle Peter sa kanyang mga kausap, at ngayon, mga kapatid, nalalaman kong ginawa ninyo iyon sa inyong kamangmangan tulad ng inyong mga pinuno. You acted in ignorance. Yung ginawa nila, hindi nila nalalaman. Kung sa atin, mistrial, o kaya wala pa man yung pag-usad ng kaso, may hatol na agad eh. Basta gusto lang nila mangyari. Ganun lang. Basta gusto lang nila mamatay si Jesus. Kaya sabi ni Pedro, may masama kayong plano. May masama kayong ginawa kay Jesus. Yun yung ginawa nyo na yun. Kasamaan nyo na yun. Sa pagpapatuloy ni Pedro, ngunit sa ganitong paraan ay tinupad ng Diyos ang kanyang ipinahayag na mangyayari sa pamamagitan ng lahat ng mga propeta. Ano yung ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta? Na ang kanyang Kristo ay magdurusa. Yung plano at ginawa nilang masama kay Jesus, kasama po pala yon sa plano ng Diyos o paraan ng Diyos para matupad yung mga ipinahayag niya sa mga propeta na yung kanyang Kristo ay magdurusa. Na kailangang magdusa ang Kristo. Para saan po? Bakit kailangang magdusa ang Kristo at ipinahintulot ng Diyos na mangyari yung kasamaan ng mga Hudyo na ginawa kay Jesus para po sa ikaliligtas ng marami. Para sa kabutihan ng marami. So nakikita po ba natin yung kadakilaan, yung sovereignty, yung all-powerful at mabuting Diyos? Na sa kabila po ng masasamang nangyayari, ginagamit pala yun ng Diyos para sa ating kabutihan. Kaya hindi totoo yung reklamo nung ni Epicurus at saka yung maraming mga tao na tinitingnan bakit nag-i-exist yung kasamaan. Hindi ba kayang pigilan ng Diyos yan? Hindi siya makapangyarihan. Bakit meron pa rin kasamaan? Ayaw bang pigilan ng Diyos yan? Hindi siya mabuti. So hindi yung totoo. Hindi po totoo na ang Diyos ay cannot be both good and all powerful. Yung mga tao sa buhay ni Jose at yung mga tao sa buhay ni Jesus may mga masasamang plano. At minsan kung titingnan nga natin para bang nagtatagumpay sila sa kanilang kasamaan. Pero dahil dakila at mabuti ang Diyos, lahat ng kasamaan ginamit yon, kinasangkapan yon, kasama yon sa pagtupad ng Diyos sa paggawa niya ng kabutihan sa marami. And ganun din po yan sa buhay natin ngayon. God accomplishes His good plan sa kabila ng mga pangit na ginagawa sa atin ng ibang tao, kaya mga hindi magagandang pangyayari sa buhay natin. Ginagawa or He fulfilled yung kanyang pagnanais na mapabuti at magkaroon ng kabutihan ang marami. Kasama yung masasamang pangyayari sa atin. Sabi ni Apostle Paul naman sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Roma, sa Romans chapter 8, dito po sa verse 28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. So, speaking pala ng talatang ito, yung Romans 8:28, samantalahin ko rin po itong pagkakataon, mga kapatid. Nais ko po kayong paalalahanan at anyayahan po sa ating gagawing Family Bible Camp next year. Open na po yung registration. Fill up na po kayo online. Sa kalooban ng Diyos at sa patuloy nating pag-aaral ng Kanyang salita, alam ko po ito yung tema ng ating Family Bible Camp. So, register na kayo
At kung may mga tanong po kayo, message niyo, kausap po niyo yung mga local ministry leaders po ninyo or yung mga elders po ninyo para sa ibang mga detalye. Balik po tayo sa ating topic. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God. Kahit na yung all things po kasi, no, kasama dyan sa tinutukoy ng lahat ng mga bagay. Yung all things ay kahit yung masasamang pangyayari, ipinapahintulot yun ng Diyos. Pagpapasya yun ng Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kaya mali nga yung question ni Epicurus na, kung talaga daw pong makapangyarihan ang Diyos at kung mabuti ang Diyos, bakit hindi niya pinipigilan ang kasamaan? Hindi niya nakikita, ginagamit yung kasamaan, kasangkapan ng Diyos, kasama sa pagpapasya at plano ng Diyos para sa ikabubuti natin. Kaya ipinapahintulot ng Diyos ang lahat, yung all things, kasama yung kasamaan na yan. Para sa, for good to those who love God. Willing at kaya ng Diyos na pigilan ang kasamaan. Bakit po? Dahil dakila ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos at mabuti ang Diyos. At ito pa, pinangako po ng Diyos yung pagkawala at pagkatalo ng kasamaan. At darating yung takdang panahon, mawawala din po ang kasamaan. Kaguluhan, lahat mawawala. Sabi po sa Revelation chapter 20 verse 10, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa dagat ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan, araw at gabi, magpakailanman. Ending ng kasamaan. Forever and ever, pahihirapan, magkakasama yung mga yan, araw at gabi. Iyan yung takdang panahon na matatapos ang kasamaan. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, wawakasan niya ang kamatayan, wawakasan niya ang kasamaan, pagkakasakit, lahat ng masasamang pangyayari. Ang tanging matitira po, kabutihan ng Diyos. Magtiwala po tayo na itong pinagmumulan ng kasamaan at ang kasamaan mismo, mawawala silang lahat dahil makapangyarihan at mabuti ang ating Diyos. So kumikilos po ang Diyos para sa ikabubuti natin. Pagka minsan kasama nga sa plano or ginagamit ng Diyos yung masasamang pangyayari para po yun sa ikabubuti natin. At sa mga talatang ating binasa, sa mga kaisipang nakapaloob at sa pagkahayag ng kakayahan at pagkilos ng Diyos, yung sovereignty of God. Ano po yung aplikasyon natin sa ating talakayan ngayon? Yung aral at mensaheng iniiwan po sa atin. Una, magtiwala sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. And balikan po natin yung saglit kwento ng buhay ni Jose sa Genesis chapter 37 verse 28. Dumaan ang mga mangangalakal na mga Midianita at kanilang iniahon si Jose sa balon at siya'y ipinagbili sa mga Ismaelita sa halagang 20 pirasong pilak at dinala nila si Jose sa Ehipto. Si Jose, ano yan eh, spoiled as a child, sold as a slave. Kung babasahin po natin ng buo itong chapter na ito hanggang sa mga kasunod pa, makikita natin na parang ang pangit naman nung kwento at pangyayari sa buhay ni Jose. Itinapon siya sa balon, iniahon nga, pero binenta naman sa mga Ismaelita. Tapos dinala siya sa Ehipto, ibinenta naman ulit si Jose sa halaga ng isang alipin. Naging slave siya sa Egypt at nung tumataas ng konti yung ranggo niya, napagbintangan nga siyang ng rape sa asawa ni Potiphar. So, nakulong siya ng matagal. Wala siyang kasalanan. Parang ang pangit, no? Parang ang unfair naman ang nangyari kay Jose. Pero kapag binasa po natin at pinagbulay-bulayan natin yung buong kwento ng istorya ng buhay ni Jose,
makikita natin na ang pagkilos ng ating Diyos, makikita natin sa buhay ni Jose, na makapangyarihan at mabuting Diyos sa buhay ni Jose ang pumapatnubay sa kanya. So, tingin ba natin meron ba unfair? Hindi ba maganda yung mga nangyayari sa buhay natin? Tingin ba natin nagtatagumpay yung masasamang plano ng mga umaaway sa atin? At pakiramdam ba natin parang hindi patas ang buhay? Parang laging masama ang nangyayari sa buhay ko. Ganun ba yung feeling natin? Ganun ba yung tingin natin? Magtiwala at isuko ang lahat sa Diyos. Kumikilos po ang Diyos sa buhay natin. Kasama yung mga masasamang pangyayari, ginagamit at ipinapahintulot ng Diyos yon para sa ikabubuti natin. Yung mga paghihirap, yung mga pagsubok, yung pagdidisiplina po ay kasama sa paraan ng Diyos para sa ikabubuti natin. Basahin natin itong Hebreo chapter 12 sa verse 10. Sapagkat tayo'y kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti. Ngunit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Sabi po dito, but He disciplines us for good. Yung Diyos na yan. Kasi kung yung mga parent ka daw po natin dito sa buhay na ito ay dinidisiplina tayo para sa ikabubuti natin, ang Diyos din ganon. So sa tulong at gabay ng Diyos, kahit anong pangit ang nangyayari sa buhay natin ngayon, kahit anong hirap ng pinagdadaanan natin ngayon, kayang gawin ng Diyos yung ating bad story into a beautiful story. At someday po, masasabi natin na buti na lang na pagdaanan natin yon. Buti na lang nagtiwala tayo sa kapangyarihan, sa kadakilaan at kabutihan ng ating Diyos. Kaya patuloy po nating pagtiwala ng ating Diyos. He can make something good out of evil na nangyayari sa buhay natin. At sa lahat po ng nagtitiwala sa Diyos, ayon naman sa sulat ni Propeta Isaias sa chapter 40 verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Magtiwala sa kapangyarihan, magtiwala sa kabutihan ng Diyos. Minsan kasi sa sarili natin tayo lang nagtitiwala. Kaya naiinip tayo, kaya nanghihina tayo. Or minsan sa sariling unawa tayo nagtitiwala. Kaya akala natin dahil masama yung nangyayari or masama yung nababalitaan natin or masama yung mga nakikita natin, akala tuloy natin wala nang pag-asa. Kasi sa sariling unawa lang tayo nagtitiwala. Kaya nawawalan tayo ng lakas. Sabi po dito, magtiwala sa Panginoon. Muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala sa Diyos. So, una, magtiwala sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Number 2, maging bahagi sa mabuting plano ng Diyos. God is working po through Jesus Christ. Si Jesus ang isinugo ng Diyos para maiayos yung buhay natin. Tayo naman po na kumikilala sa Panginoon, maging bahagi tayo sa mabuting plano ng Diyos, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat. Napakahalaga po na binabahagi din natin sa iba ang ating Panginoong Hesus. Kasi ang ating Panginoong Hesus ang isinugo ng Diyos para maiayos yung buhay natin. Kasi si Jesus po yung ating Redeemer. Ang Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas at dahil sa Panginoong Hesus, nababago na tayo. Sa 2 Korinto chapter 5 sa verse 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. Bagong nilalang. Binago na tayo. Ang taong na kay Kristo ay binago na. At ang Diyos ang magbabago sa atin. At kapag ipinamamalita po natin yung mabuting balita tungkol kay Jesus, nagiging kabahagi tayo ng mabuting plano ng Diyos para sa ating lahat.
Kaya maging parte tayo ng plano na yun ng Diyos. No, kung ang Panginoong Jesus ang isinugo para mabago tayo ng Diyos, ipamalita po natin yung mabuting balita tungkol kay Jesus. Ang paalala ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng kanyang mga alagad, pamilyar na pamilyar ang marami sa atin. Marcos chapter 16 verse 15. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Go into all the world and preach the gospel to all creation. Kaya nawa po ikaw at ako maging parte ng pagpapalaganap ng mensahe ng ebanghelyo, ng gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa anumang paraan at sa anumang ating kakayanan, maging bahagi tayo ng plano ng Diyos sa pagliligtas sa maraming tao. Sa ating pagtatapos po sa ating natalakay, nawa ay patuloy na maipakita sa atin ng ating Diyos ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kalayaang magpasya, ang kanyang kabutihan na ipinapahintulot at bahagi ng plano niya, maging yung kasamaan na nararanasan natin. Kasama yon, parte yon, bahagi ng plano na yon para sa ikabubuti yon ng lahat ng umiibig sa Kanya. Kaya na maging parte tayo ng plano ng Diyos. At sa tulong po ng pag-aaral natin ngayon, maunawaan natin na kahit sa dami ng masasamang pinagdadaanan natin o kaya mga masasamang nangyayari sa paligid natin, nakikita at nababalitaan natin, maunawaan po natin na merong mabuting Diyos, na meron tayong makapangyarihang Diyos na kaya niyang gawing mabuti ang anumang masamang nangyayari, na tinutupad ng Diyos ang kanyang mabubuting plano sa kabila ng kasamaan na nararanasan natin. Kaya po, kung meron mang hindi magandang nangyayari sa buhay natin, sa paligid natin, kumapit at magtiwala po tayo sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang ating manunubos, ang ating tagapagligtas, ang ating pag-asa sa buhay na ito. Magbigay kapayapaan nawa sa atin ang salita ng Diyos na anuman yung kinakaharap nating sitwasyon ngayon, maaring merong uncertainty, no? O kaya depende ng anumang mga paghihirap na pinagdadaanan natin or sa ilan mga pagsubok, tandaan po natin na meron tayong dakila at mabuting Diyos na gumagabay, na nag-iingat at bumabago sa atin para sa at gumagawa ng lahat para sa ikabubuti natin. Ito po ang mensahe ng salita ng Diyos para sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagsama hanggang matapos natin ang gawain natin ngayon. Purihin natin ang Panginoon at ang aming pong paanyaya na muli po tayong magkasama-sama sa darating na linggo para sa ating Sunday Worship Service. And syempre po, meron po tayong ulit gawaing pag-aaral ng Biblia sa Thursday ng gabi po. Ingat po ang lahat, lagi pong manalangin at lagi pong magbulay-bulay ng salita ng Diyos. God bless you po.